nakikita natin na talagang organisado ang grupo ni Pastor. At kung yung mga nag-attend ng rally ay gagawa ng kanilang mga hakbang at pag-oorganisa sa lahat ng mga lugar nila, nakakasiguro tayo na mananalo si Pastor Apollo Quiboloy. Attorney Sal, ano pong masasabi ninyo sa proclamation rally ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy? Maganda kasi ako nakita ko mismo, ako yung nandun kagabi at nakita ko ang malusog at nagkuhumiyaw na mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy. At considering na 13 pang lugar sa Pilipinas ang sabay-sabay na nag-rally para sa kanya, ito'y nakikita natin na talagang organisado ang grupo ni Pastor. At kung yung mga nag-attend ng rally ay gagawa ng kanilang mga hakbang at pag-oorganisa sa lahat ng mga lugar nila, nakakasiguro tayo na mananalo si Pastor Apollo Quiboloy. Yes, sir. At yung format, anong masasabi mo, Attorney Sal? Napuno ng ng mga banner doon, number 53. Para akong nanood kagabi ng coverage ni Proclamation Night ni then candidate now President Donald Trump. Maganda. Pagkat na maaalala ng tao yung mga nanonood, yung number 53 sa balota. Maganda. Saka, alam mo, binisita ko si Pastor Quiboloy kagabi. At mukhang masayang-masaya siya. At nakita niya ang suporta sa kanya ng marami sa ating mga kababayan. At siya'y malaking tiwala na pagdating ng halalan ay isa siya sa mga mananalo sa Senado. In high spirits naman si Pastor, Attorney, nung makausap po ninyo. At ano bang pagbabago sa kanyang mukha? Lalo bang bumata? Katunayan nga, inaabot kami ng alas 12 pasado ron. Ako na nagyaya kasi sabi ko, matulog ka na, Pastor. Dumating kami ron alas 10:30. Umalis ako dyan sa rally, mga alas 10. Malayo-layo rin naman. Sabi niya, alas 4 na rin siya kung matulog ngayon delikado. Pag alas 4, baka hanggang alas 4 kami. Kaya sabi ko, matulog na tayo. Matulog ka na. Pero masaya siya. At naaninag natin ang kaluwalhatian ng kanyang mukha. Maganda ang aura. Thank you, Attorney. Sa ibang balita naman, Attorney Sal, sa proclamation rally naman ng administrasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi daw pangkaraniwan ang kanilang ticket sa pagkasenador. Basahin ko lang po, Attorney, yung pahayag ng Pangulo sa proclamation rally. Sabi niya, and I quote, "Hindi pangkaraniwan ang aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa iba't ibang mga partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin pong ipinagmamalaki at ipinaglalaban ay subok na at matagal nang nagsiservisyo sa publiko. Hindi po ay naawa rin po kung minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, kakarampot lang ang kandidato. Dito po buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang bawat Pilipino at ng buong Pilipinas." Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nagdi-deliver lang yata ng suka. Uy, at nabigyan na ng Certificate of Candidacy dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Attorney Sal, pinabili lang daw ng suka Alam mo, kasama yan sa kampanya Kasama sa kampanya si Raad. Pero kung makakanta ang kabila tingnan nila kung sino ang mga kandidato nila. Alam mo, sa isang programa, isa-isayin natin yan. Isa-isayin natin yung mga kwalifikasyon. Habang totoo na nandun ang pangalan, nandun yung may karanasan,
Pero hindi lang naman karanasan ng sa loob ng Senadong pinag-uusapan. Pinag-uusapan din yung karanasan ng kawalangian, karanasan ng pagnanakaw. Marami. One of these days, iisa-isay natin ang mga kandidato nila. Basta tayo, meron tayong Pastor Kibuloy. Okay na. Siya lang itatapat ko sa kanila lahat. Wala na sila. Ito pa, dagdag ko pa, Attorney Sal, and I quote, sabi ng Presidente, tingnan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Pinagsamantalahan ng krisis ng pandemya, pinabayaan ng mga kababayan magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang pumapalakpak sa China at natutuwa na kapag tayo ay binobomba ng tubig, tinatamaan ang ating mga Coast Guard. Hinaharang ang ating mga mangingisda. Ninanakaw ang kanilang huli at bukod pa roon ay inaagaw ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala din po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagapagtaguyod ng pugad ng krimen ng sentro ng paglapastangan ng mga kababaihan ng mga pogo. Anong masasabi mo doon, Attorney? Kaya na sinabi ko kanina, kasama yan sa siraan sa politika. Pero ang taong bayan naman, alam naman nila ang nangyayari. Alam nila nung panahon ni Presidente Duterte, walang ganyan. Hindi totoo yung sinasabi niya sa pandemic ay pinabayaan natin na magkasakit ang mga kababayan natin. Katunayan nga, ang ganda ng pag-contain natin sa pandemic. At yan ay hindi hindi natatago sa obserbasyon ng ating mga kababayan sapagkat sila mismo ay alam nila na alagaan sila ng dating administrasyon. At yun naman ginagawa niyang paninira kay Pastor, palagay ko babalik sa kanila. Si Pastor, lalo ninyong inaapi, lalo yung sinisiraan, lalo yung dinudusta, lalo yung minamenos. Hindi ba sabi nga ng nakilang lumika yung nagpapakababa ay tinataas at yung nagpapakataas ay tinataas. Yan ang ating sabi dyan. Yes, sir. Sa ibang balita naman, sinimula na ng Commission on Elections ang pagbabaklas ng mga campaign poster at materyales kasabay po ng unang araw ng campaign period para sa mga kandidato sa nasyonal. Si Margot Gonzalo sa detalye. Opisyal nang nagsimula ang campaign period para sa mga kandidato sa national positions. 66 ang inaasahang mga ngampanya para sa pagkasenador, habang 155 naman sa party list groups. Bago ito, nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato hinggil sa tamang paggamit ng campaign jingle at tamang pagpapaskil ng mga campaign material upang maiwasan ang paglabag sa election laws. Ano yung size? Sana sundin lang po natin. Public places, 2x3 lamang. Private properties, hindi namin pwedeng galawin. Sabi ng Korte Suprema sa kanyang desisyon. Irespeto rin sana natin ang ating kapaligiran sapagkat meron kaming kinreate na Committee on Environmentally Sustainable Election. At dahil dyan, sisiguraduhin namin yung mga magkakabit at magpapako sa mga puno, hindi naman papakuha namin sila, pero kakasuhan namin sila. Yung pong non-biodegradable na mga material, sana iwasan naman po natin. Sa pagkakampanya, alagaan pa rin natin ang ating kalikasan. Huwag naman yung may noise pollution na nakakaistorbo sa ating mga kababayan na minsan natutulog lang o kaya naghahabol ng pahinga. At the same time, ang isa pang bilin po natin sana doon sa mga gagamit ng jingle o kaya naman po yung gawa o akda ng ating po mga artists, wag naman po nanakawin. Magpaalam. Sa unang araw ng campaign period, pinangunahan mismo ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang pagbabaklas ng mga campaign posters at tarpaulin ng mga kandidato sa Tondo, Manila. Lahat ng campaign materials sa hindi otorisadong lugar, gaya ng mga pader, puno at poste, ay inalis ng COMELEC bilang bahagi ng Operation Baklas. Ito po ay napakalaking simbolismo at ito ay para sa buong bansa. Ginagawa at gagawin din ito ng mga local COMELEC natin upang ipakita sa mga kandidato, sa mga political parties, sa mga susunod na araw. Pagka nagkabit sila doon sa mga lugar na hindi dapat sila nagkakabit, tatanggalin namin. Ang
Aminado naman ng COMELEC na wala silang kapangyarihang baklasin ang campaign materials na nakapaskil sa mga pribadong lugar. Samantala, hindi pa kasama sa tinatanggal ang campaign materials sa mga local candidates dahil sa Marso pa magsisimula ang kanilang campaign period. Sa mga susunod na araw, magpapadala na ng notice ang COMELEC sa mga kandidatong may campaign materials sa mga pinagkabawal na lugar. Uobligahin silang tanggalin ang mga ito at kung hindi sila susunod, maaari silang mapatawan ng disqualification. Pwede po namin i-presume na kung sino yung naandun sa mismong yung larawan ng kandidato na naandun sa poster, siya po ang nagkabit o nagpakabit ng mga campaign materials na yan. Sa mga susunod na araw, ang gagawin muna ng local COMELEC natin, mag-i-issue sila ng mga notices sa mga kandidato at ipatatanggal nila. Hindi na kami ang magtatanggal. Sila na ang magtatanggal within a period of 3 days. Kapag hindi nila ginawa yung pagtatanggal in 3 days, papailan namin sila ng kasong election offense sa Law Department at karampatang disqualification. Maliban sa posters, ipinaalala rin ng COMELEC ang limitasyon sa ad placements ng mga kandidato sa telebisyon at sa radyo. Ayon sa komisyon, 3 piso kada botante ang maaring gastusin ng mga kandidato na may political party, habang 5 pesos naman kada botante para sa mga independent candidate. Mula ngayong araw, yung 3 piso bawat registered voter kapag meron kang political party. Pag walang political party, 5 piso bawat registered voter. Ay ngayon na po yan magsisimula. 90 days po ito, 7 araw. At yan po ay nakabase again per registered voter. Ngayong araw na rin po ito magsisimula yung pong 120 minutes nila sa television kapag ito sila ay national candidates at 180 minutes sa ating pong mga radyo. Para sa Joseph Pilipinas, Kumahan, Margaret Gonzalez, SMNI News.